So sa physically, before kasi we were both overweight. So we now share the same goal of losing our weight. Before nung ano kasi, nung time na nag-start siya or nag-go back siya sa gym, I was already overeating at that time. So niyaya niya ako noon na sabi niya, sumama ka sa akin, gawin natin to para both tayo, mag-lose tayo ng weight. At the same time, kasi we're getting older, at least tumatanda kami ng alam namin na hindi kami magiging pabigat sa mga anak namin. And then, yung pag-gym na to also help us build yung stamina na nakakapag-build din ng mas greater physical connection natin dalawa. Tama. Actually, matagal na ako naghahanap ng mga gym dito sa lugar natin. So, nagtingin ako. So, actually, marami na ako pinagpilian. Pero ito kasi yung mas nakita ko na medyo mas malapit din sa amin. So, kaya sabi ko, try natin. Sabi ko, dun sa Brody Gym. Try lang natin, sabi ko, para tingnan natin kung mag-work talaga siya. Yeah. And then, mentally naman, going to the gym actually created a more bonding time together. Unlike before kasi na we have each own hobbies. Magkaiba kami ng hobbies, magkaiba kami ng set of friends. So, nung nagkaroon na kami ng time na pumunta ng gym together, mas naging maganda yung connection namin sa isa't isa. Parang, mas nagkaroon kami ng more bonding experience. So, kahit magkaiba yung program namin, yung pagdating namin sa bahay, na parang unlike before na magkaiba kami ng topic na pinag-uusapan, iba yung sa work niya, iba yung sa work ko. Ngayon, ang nagiging namin is para maging stress-free na siya. Hindi yung pag nag-uusap kami, hindi lang siya about work. Pinag-uusapan na namin about paano maging healthy, ano yung mga pwede namin gawin na physical activities. So, nagiging stress-free na siya, na parang hindi lang tungkol sa work yung pinag-uusapan natin. So, super stress-free na siya para sa amin. Yun. Yes, totoo yun. Actually, talking about yung bonding, before kasi mas more on biking ako talaga. So, hindi ko siya nakakasama kasi hindi naman siya marunong mag-bike. So, sinasamahan niya lang ako pag may mga race events. So, pupunta ako sa mga race event, pero nandun na siya sa finish line. So, hindi ko siya nakakasama. But this time, different story na. Kasi, ayun, nakakasama ko siya for 1 hour, 2 hour na magkasama kami. So, malaking factor yon para maging mag-close pa kami sa isa't isa. Yes. So, nandoon yung mas na-motivate namin yung isa't isa kasi alam namin pareho yung ginagawa namin. So, mas nasusupport namin yung gusto namin pareho. We actually have a different program. Siya kasi more on nakafocus sa strength. Sa strength. Tapos, mas nagagamit niya actually yung mga machines. While ako naman kasi may boxing and kickboxing ako on the side. So, magkaiba kami ng ginagawa. Most of the time, ibang araw din siya pupunta, ibang araw din ako nagpupunta. Pero there's one thing actually na napag-uusapan namin pareho na natutuwa na kaming gawin, which is yung sa leg day. Leg day. We call it a leg day. Kasi, tawag dito, pag nakikita ko siyang nag-PPR, parang andoon yung lumalabas yung pagiging competitive side ko. But it's not, hindi siya bad competition. Mas namomotivate ako na gawin yun. Kasi nga sabi ko, ay, kaya niya. Baka kaya ko din. Kasi since nandito na ako sa gym so why not gawin ko rin? At the same time, may mga nagawa na ako na hindi niya pa ginagawa na legs din. So, pinatry ko sa kanya. May mga instances na sabi niya mahirap. Pero, I think, nandoon din yung na-motivate din siya. So, ginawa niya hanggang dumating sa point na mas nagagawa niya na kaysa sa akin. So, nakaka-proud lang na I can do what he can, yung mga nagagawa niya before, tapos nagagawa niya na rin yung mga nagagawa ko rin before. So, nakaka-proud lang din siya. Yun, so, tama siya. Kasi, yung leg day talaga, before ini-skip ko rin talaga siya Kasi sabi ko, parang ang hirap talaga gawin. Pero since nakikita ko siya na mas
mas porsigido siya sa leg workout din niya. Then, trinay ko, parang mas maganda nga yung benefit kasi mas malakas yung core Mindanao. So, nagagamit din namin pag nasa bahay kami, doing mga household chores, mga ganyan. So, definitely, mas maganda talaga pag hindi nag-skip kami yung dalawa ng leg workout. Yes. So, before once a week lang, pero ngayon twice a week na rin namin yung leg day. Yes. And actually, yung leg day na yon, may mas magandang benefit yon para sa mga couple. Malalaman nyo yun pag nasimulan nyo siya. Make sure that you have the same or shared goal na parang bakit nyo ba ito ginagawa? Is it to lose weight, build the stamina, para mas maganda yung connection yung dalawa, or is it the physical strength? Kasi if you have the same, the common goal, mas mamomotivate kayo na gawin yon para hindi kayo mag-stop sa pag-gym. And then there will come a time as well na parang magkakaroon ng issue with your schedule. Siyempre, may instances na iba yung work schedule niya, iba yung work schedule mo. So, nagkakaroon ng conflict. So, make sure lang na magkaroon kayo ng routine schedule. Like yung ginagawa namin. A week before, pinag-uusapan na namin dalawa para lang maging consistent kami na nagpupunta kami sa gym pareho is to set the schedule. Sino sa morning, sino sa gabi. Itong araw na to, sa morning ka. Itong araw na to, sa morning ako. Parang ganon. Inaayos na namin yung scheduling namin pareho. Para at least, consistent pa rin kami nagpupunta both na may hindi kami namimiss na programs namin. You can also try some partner workouts. Andyan ang social media, andyan ang YouTube. You can always watch naman yung mga partner workouts na magagawa nyo. Start with the basics. Huwag kayong magmadali na parang dahil nakikita nyo na, ay wow, ang lakas-lakasan nila, nagagawa na nila to. Kaya na nilang buhatin to. Siguro ako, kaya ko na to. Start with the basic. Do some lunge, yung mga lunges, ano ba yung mga basic? Mga push-up, Shots, mga yung mga ganon. Basta always start with the basic. Huwag yung bibiglain. Kasi pag binigla nyo, makahapo kayo, mahihirapan kayo agad. Darating na yung point na bigla na lang kayo hihinto. Sayang yung mga nasimulan. And also, if still in doubt, na parang tama ba itong ginagawa namin? Tama ba itong ginagawa ko? Baka mamaya, ginagawa ko to tapos yung partner ko, hindi pala niya kaya. If in doubt na talaga, we always have our coaches here in Brody na makakatulong sa inyo. You can apply for the personal training, couple training, or the training classes. You can always ask the staff. They are very friendly. Yung mga owners dito, very friendly. The coaches are very friendly. So you can always ask around kung ano yung the best na program na magagawa nyo as a couple. Hanggang dumating sa point na pwede na kayong siguro mag-separate programs na para at least baka kasi si partner iba yung pwede naman niyang gawin, mas strengthen niya yung sarili niya, tapos ikaw naman as na babae baka may iba ka ring gustong gawin. So at least alam niyo kung saan na kayo magi-start, hanggang little by little confident na kayo na parang pwede niya nang gawin to, pwede ko na rin gawin to. For me, ang ma-advise ko lang is yung pagiging consistency sa training program. So, lahat kasi tayo talaga may busy schedule. Pero kailangan man talagang gawan ng time yung for yourself na maging consistent ka sa ginagawa. So, although lahat tayo talaga may work, pero for me, I'll make sure na before na gumawa ko mag-work, binibigay ko muna ng time yung sarili ko para magkaroon ng exercise. 1 hour is enough. Hindi mo kailangan magbabad sa gym. At least, meron kang 1 hour na workout, much better kumpara sa wala kang ginagawa for the whole day. So, para sa akin din naman ito, kaya advice ko lang na, ayun, so, consistency, and then yung diet mo, yung plan mo for the week,
Syempre. And syempre, wag mo rin i-neglect yung sleep. Kailangan mo rin talaga ng enough sleep and rest para mag-gain ka. So, that's all for me. And as a couple, do not forget to motivate or and support each other sa mga ginagawa ng ating mga partners sa gym. Kasi end of the day, para rin naman sa mga sarili natin to, para rin to sa family natin. Yun lang. Thank you.